Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy para sa mga Pisces. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Pisces? Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Bago ko makalimutan, thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Queen of Cups in reverse, the Lovers, at the Hierophant in reverse. Base sa mga cards ay nakakaramdam ka ng matinding kalungkutan o kaya heartbreak. At ang advice ng cards ay suriin mo muna yung bawat sitwasyon na hindi lang patungkol sa nararamdaman. Ang ilan sa inyo, ibang tradisyon ang sinusunod mo. Yung bang nakapagdesisyon kayo ng person mo na hindi magpakasal o kaya may relasyon ka na pareho kayo ng gender ng person mo. Ang ilan naman, ikaw mismo yung nagdesisyon kung anong gender ang gusto mo or nararamdaman. Ang ilan sa inyo sa career dahil na rin sa meron kang pinagdaraanan, nagiging sensitive ka sa mga naririnig mo or sinasabi sa iyo. Ang ilan sa inyo sa career, nakadalawang cards ka na hindi napapakinggan yung opinion mo or idea sa trabaho. At saka nakadalawang cards na rin na kailangan mong isipin kung paano mo pakikisamahan yung mga katrabaho mo. Ang pinapaunawa ng cards ay yung fair decision. Kung tama ba na makisama ka muna or iwan na lang yung trabaho. Itong Knight of Cups, may posibilidad na merong potential person na magiging lover mo or mentor. Natuturuan ka kung ano yung makakabuti para sa karir mo o kaya negosyo. Sa mga single or nasa relationship, pwede mong pakinggan yung opinion ng ibang tao. Pero wag mong hayaan na manghimasok siya sa love life mo or mga desisyon. Kasi good man or bad ang dumating sa buhay mo patungkol sa relasyon ay marami kang matututunan. Ang di lang maganda ay kung inuulit mo yung maling cycle. Ano man ang estado ng relasyon mo, kailangan ng balanse. Strength, na ang ibig sabihin ng card na ito, lahat ng nai-experience mo sa buhay mo, ito yung nagpapatatag sa iyo at saka nagpapatapang. At saka natututo ka rin mag-isip at palitan yung mga tingin mong maling desisyon. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay hindi nasusuklian ng person mo yung mga pagpapahalagang ibinibigay mo sa kanya. Ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, hinahanap mo yung soulmate mo. At saka tutulungan ka ng universe para malaman mo kung siya na ba yung the one. Bibigyan ka ng sign. Single ka man or nasa relationship. 444. It seems that your angels want to send you a message of love and encouragement. Kasi ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, feeling mo ikaw lang yung nag-e-effort sa relasyon. At dumadating na sa punto na napapagod ka na sa ganitong sitwasyon. Nakatatlong cards ka na pinag-iisipan mo kung tama ba yung mga decisions mo.
At nakatatlong cards ka na kailangan yung pag-usapan ng person mo kung ano yung kailangan at kakulangan sa relasyon. Sa mga single, meron kang potential person na nagugustuhan, kaya lang nalaman mo na iba pala or kilala mo yung gusto niya. Hindi mo kailangan malungkot kasi darating yung para sa iyo. Ito yung next na mangyayari. King of Wands, Four of Wands in reverse, at Four of Pentacles. Itong next na mangyayari ay competitive ka na, ambitious, at saka magiging friendly sa kapwa mo. Yan yung mga gawain ng mga matatalino. Iniisip mo kung paano ka magiging fit sa situation na gusto mong pasukin, na pwedeng sa karir man ito, sa relasyon mo, or sa negosyo. At ito yung panahon na unti-unti mong makokontrol yung sitwasyon. Matututunan ng ibang tao na dapat ka rin bigyan ng pansin, na meron ka rin masasabi or marami ka rin magagawa. Lalo na kung pinapakita mo na dedicated, focus, at saka may mga plano ka para maging matagumpay. Sa financial, may mga good news na darating at saka kailangan mo maging motivated kasi mas marami ka pang magagawa sa trabaho mo. At saka ang ilan sa inyo, pinapaunlad mo yung financial mo. 2 cards na nagsasabi. Itong judgment naman ay very positive kasi ito na yung panahon na aanihin mo lahat ng pinaghirapan mo at saka pinagtiisan sa karir man ito or sa business. Ang ilan sa relasyon, dahil sa kagustuhan mo mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya, wala kang time sa person mo. Counseling. Ito yung kailangan ng ilan sa inyo para malaman mo kung ano pa yung mga hindi mo alam patungkol sa person mo, sa mga nangyayari sa kanya, or kung ano man yung mga naiisip niya patungkol sa relasyon or koneksyon. Kung mahal mo yung person mo, huwag kang paapekto sa ego mo. Affirm, you are the one who is about to bring wealth into your family. Pinapaalala sa iyo ng mga cards na kung may kakulangan man yung person mo, alamin mo kung bakit. Kasi kung dito lang sa mga cards, namumroblema siya sa financial, kung paano niya to babudgetin, kung paano niya maibibigay yung magandang kapalaran or buhay sa iyo. Ang ilan sa inyo sa relationship, kulang sa communication kaya nagiging toxic ang relasyon. Ang ilang single naman, 3 cards ka na nagpapaka-busy ka sa trabaho mo kasi ito na yung naging habit mo. Ang ilan naman, ito yung ginagawa mong paraan para makalimot sa mga nangyari sa iyo sa nakaraan. At ang advice ng cards ay kailangan mo ng healing para maibalik mo yung kung ano yung dating ikaw. Ito yung outcome. Queen of Wands, Ten of Wands, at the Emperor in reverse. Sa health, healthy ang immune system mo. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, magpahinga ka naman kasi sa sobrang workaholic mo, may posibilidad na matumba ka. Bibigyan ka ng iba't ibang sign mula sa universe na para pahalagahan mo yung sarili mo. Huwag mo itong i-ignore. Sa mga single, merong person na nagkakagusto sa'yo. Hindi mo ito napapansin. Irritable ka nga sa kanya. Kasi ito lang yung way ng person na para mapansin mo siya. Pwedeng katrabaho, kapitbahay, or kaeskwela. Ang ilang single kasi, mas binibigyan mo ng focus ang trabaho o kaya yung pag-aaral mo. Dahil sa ang ilan sa inyo, hindi mo gustong makihalubilo. Iilan lang din yung mga kaibigan mo.
At saka itong potential person na ito, hindi niya sasabihin sa'yo na gusto ka niya kasi mahiyain siya. Kaya lang niya magpapansin. Pero hindi niya kayang sabihin yung totoong feelings niya sa iyo. Pero mararamdaman mo ito. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, lahat ng katangian na meron ka, gusto ng person mo. Itong the sun ay rebirth. Lahat ng sitwasyon na inosente ka, clueless ka, magkakaroon ng linaw ang lahat ng mga katanungan mo at pagdududa. Positive ang card na ito para sa career, business, love life, at health. Ito naman yung mystical card mo, writing. Ito yung patungkol sa mga dapat mong malaman at i-apply sa sarili mo, katulad ng healing, inspiration, at saka yung mga mabubuting salita na makakatulong sa'yo para mag-grow. Ito yung angel number mo. 555. Change is coming. Good omen for manifesting. Make room. Kaya kailangan ng pagbabago kasi ang ilan sa inyo sa relationship, isa lang yung maraming inaakong responsibilidad na kailangan give and take kayo sa feelings man nito or sa responsibilities. Pero ang ilan na nasa relationship, kung hindi maganda ang kondisyon ng relasyon, mag-ingat kayo guys kasi ang ilan sa inyo, ang person mo, hindi niya hahayaan na maging masaya ka. Walang kinikilingan itong person mo kaya hanggat maaari kung magkaroon man kayo ng separation, kailangan merong papagitna sa inyo para hindi ka maagrabyado. Ito naman yung mga charms. Alamin natin. Ayan, butterfly, connected pa rin kasi kailangan talaga ng transformation sa buhay mo. Kasi ang ilan sa inyo, ayan tired, pagod ka na. Iba't ibang level ito kung career man ito sa negosyo mo o kaya sa personal na buhay. Honey, maybe ang ilan sa inyo, ito yung tawagan nyo ng person mo. Naku, kahit dito pinapakita pa rin. Work, talagang yung oras ng person mo nasa trabaho lang. Seryoso siya. Okay din naman yan, pero kapag nasobrahan, hindi na nakakabuti. Lalo na sa sarili. Itong Taurus ang nangunguna sa 12 na zodiac. Pero general reading ito guys ha. Maybe ito yung zodiac mo or zodiac ng person mo. Ibig sabihin nito ay swerte, opportunity, merong happiness, at saka hindi ka na masyadong mamomroblema sa buhay mo. Itong heart naman ay merong sitwasyon na huhupa na maybe ikaw ito na marunong ka magpatawad at saka makalimot. Kasi ang ilan sa inyo magkakaroon ng reconciliation sa mga taong hindi mo nakasundo. O kaya nakalimutan na ng ilan sa inyo kung ano ba yung naging issue sa ibang tao or sa person. Hindi din klaro sa'yo kung napatawad mo ba siya or hindi. Basta malaya yung isip mo sa mga negative. Ikaw na lang bahalang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo.